Alright, mega mega love shout out mga absat. Ito mga absat, no? Kahit magmakaawa ang asawa ni Bato, denied pa rin sa Supreme Court ang hiling niyang TRO. Pero sa mga garapatang DDS, pinapakalat nilang may TRO. O ito, bakit nga ba? Kahit magmakaawa itong asawa ni Bato, walang TRO. Diyos ko Lord. O ito, kahit umiyak-iyak itong asawa ni Bato, walang mangyayaring TRO. Pasok, attorney. Ito na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Diril, shout out. Punto, Diril. diretso. Diril, shout out. Ryan Iconese, shout out. M. Jalilan, shout out. O mga kabunyog, ang asawa ni Bato, nag-post sa social media ng kanyang pakiusap. Nagmamakaawa siya sa Korte Suprema. Agoy. Nagmamakaawa siya sa Korte Suprema. Ang sabi niya, sana daw ang Korte Suprema ay wag magano. Sabi niya, please do not be an accessory to bringing my husband to The Hague. Every Filipino must be tried in his own country. Please do not waver to give in. Please. Ayun nagmamakaawa itong si Nancy de la Rosa, ang asawa ni Bato de la Rosa, sa Korte Suprema. Wag daw sanang pumayag ang Korte Suprema na dalhin sa The Hague, sa the Netherlands, itong kanyang asawa na si Bato de la Rosa. Sana naman daw ay wag itong itulad sa nangyari kay Duterte, kay Digong Duterte. Ayon kay Nancy de la Rosa na asawa ni Bato, ano naman daw, dapat daw ang isang Pilipino ay nililitis dito sa bansa natin. Ipaglaban daw ang sovereignty ng bansa natin ayon dito kay Nancy de la Rosa. Kasi kapag daw isinurrender si Bato de la Rosa sa ICC, parang inamin naman daw ng Korte Suprema ng bansa na walang hindi nagpa-function ang ating criminal justice system. Sa totoo lang, ang daming sinabi nitong asawa ni Bato de la Rosa. Ang daming sinabi ng asawa ni Bato de la Rosa. Pero ang totoo, lumabas na yung desisyon doon sa TRO ni Bato de la Rosa. Denied. Sa kabila ng kanyang mga pagmamakaawa. Hindi pumayag ang Korte Suprema. Denied ang TRO request ni Bato de la Rosa. Hindi pinagbigyan yung temporary restraining order. Nabasa ko yung mga concurring opinion nila Associate Justice Kagiwa, ni Associate Justice Marbiclunin, Associate Justice Singh. Ang galing ng kanilang mga ng kanilang mga opinion, concurring opinion. Pag inuulan, hindi malas yan. Dito sa Buenas. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito kasing asawa ni Bato de la Rosa, sa bagay, siyempre asawa siya ni Bato, siyempre makikiusap siya para sa kanyang asawa. Kaya lang, dapat sana kasi yung kanyang asawang si Bato, at siya rin bilang asawa ni Bato, dapat in-advisean niya ang asawa noon pa. Dapat sinabihan niya na huwag magpapagamit, itigil na yung ginagawang mga pagpatay kasi pagdating ng panahon, pagbabayaran nila yan. Dapat in-advisean niya ng ganyan ang asawa niya. Dapat in-advisean niya si Bato na huwag nang sumunod sa mga order ni Duterte. Hayaan na si Duterte kung ano man gusto niya. Kaya lang wala Hindi niya naman yata in-advisean yung asawa niya. At si Bato naman, sunod-sunuran kay Duterte, kahit na mali yung pagpatay ng mga tao, ilinarga pa rin yung war on drugs na maraming pinapatay. Ngayon, pinagbabayaran yun ng kanyang asawa. Kaya ngayon, nagtatago yung kanyang asawa itong si Bato de la Rosa, dahil may krimen siya. Krimen laban sa sangkatauhan, crimes against humanity. Imaginin mo naman na pinapatay nila ni Duterte. 30,000. Ang inamin ng pulis, 6,000. Yan daw yung namatay sa mga drug war operations dahil ng laban daw.
Doon pa nga lang, questionable. Grabe, 6,000 ang laban. Wala namang maniniwala. At hindi lang yung 6,000. 25 to 35,000 kasama na yung mga pinatay sa mga riding in tandem. Yan yung pinatay ng mga vigilante, di umano. Yan yung nangyari nung panahon ng kanyang asawa. Kaya itong si Nancy de la Rosa, hindi uubra yung kanyang pakiusap sa Korte Suprema. Kasi para sa Korte Suprema, hindi naman ibig sabihin na naglabas ng arrest warrant ang ICC ay under na tayo ng ICC. International Criminal Court yan. Hindi naman yan foreign court o court ng isang bansa. Kaya paano mo naman masasabi? Kung court ba yan ng isang bansa? Court ba yan ng the Netherlands? Hindi yan court ng the Netherlands. Yan ay International Criminal Court. At ang mga bansa sa mundo na dating mga nag-member sa International Criminal Court, pumirma sa Rome Statute, ay saklaw ng jurisdiction niya. Totoo, umalis na tayo sa ICC sa ilalim ni Duterte, pero yung mga krimen na naganap nung panahong member pa tayo, may jurisdiction ng ICC doon. Yung kanyang asawa, nung chief of police pa ng Davao, at yung kanyang asawa ng PNP chief na nung panahon ni Duterte, yan ang krimen ng kanyang asawa. Kaya co-perpetrator ang kanyang asawa eh. Sa dami ng krimen na nagawa ng kanyang asawa, sa dami ng napatay sa ilalim ng kanyang asawa, kaya co-perpetrator ang asawa niya. Ngayon, yung mga krimen na nagawa ni Duterte at ng kanyang asawa, hindi naman simpleng homicide lang, hindi naman simpleng murder lang na kung ilang tao lang, hindi. Ilang pung libo yan. Kaya nga crimes against humanity. Yun siguro ang hindi naiisip nitong asawa ni Bato de la Rosa. Akala siguro niya simple-simple lang ang krimen na kinakaharap ng asawa niya. Hindi ito simpleng krimen. Crimes against humanity ito. Kaya kahit anong gawin niyang pakiusap, wala. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. Denied yung TRO. Ang hinihintay na lang yung desisyon sa main case. Pero kung denied yung TRO, Malamang sa halos yan malamang. na rin yung magiging desisyon doon sa main case. Malamang. Kaya yan mga kabunyugma. Anyway, karapatan niya naman yan na magmakaawa. Kaya lang sana naisip niya yan. Kung naaawa siya sa kanyang asawa, dapat naawa rin sila doon sa ilang pung libong pinapatay sa ilalim ng kanyang asawa. Yun. Yun dapat. Huli na ang lahat eh. Huli na ang lahat. Pinagbabayaran na ngayon ng kanyang asawa ni Bato de la Rosa ang krimen na nagawa niya. Ayan ang dyan, yan ang malinaw dyan. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Tama. Kaya bagamat siyempre naaawa siya sa kanyang asawa kasi nagtatago ngayon. At posibleng madala na yan sa ICC pag naaresto yan. Ay wala eh. Talagang marami silang ginawang krimen ni Duterte. At pinagbabayaran na nila yan ngayon. Bunyog! Salamat, attorney. Halikan na kasama ka. Bunyog! Kaya sa asawa ni Bato, nako po, pasensyahan na lang. Nag-rule na po ang Supreme Court, denied. Kahit magmakaawa ka pa, denied. Kamusta naman yung mga biktima ng asawa mo? Diyos ko po, Rudy, di ba? Pulongges, di ba? Diril, di ba? Katkat. Kamusta naman yung mga biktima ng asawa niya? Ay, Diyos ko po. Ngayon, para kayo nagmamakaawa, no? Para kayong daga na nagmamakaawa. Samantalang noon, ang yayabang nyo noon. Diyos ko, Lord. Siya, next topic rin tayo. Here we go.